He will judge the world. The word condemn. No? Parang sa isang trial, you are found guilty. Parang ganon. So you are judged guilty. So ang Diyos ang magko-condemn sa mundo na kanyang nilalang. Kaya lang ang tanong, meron ba siyang representative? Yes. He will condemn the world through His Son. Itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong iyon. So, God will judge the world. He will condemn the world, no? In righteousness, and He will do it through one man. And this man is the Lord Jesus Christ. Na binanggit niya dun sa last verse, pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong iyon. Okay? So He was talking about the human being, as human being ni Jesus Christ. Na after His death, He resurrected from the dead. Okay? Meaning to say, sa kanyang muling pagkabuhay na muli, may mga tumanggap sa kanya. John 1:12, they become children of God. But there are also people who have rejected the Messiah. And what will He do with those people? Both. He will judge the wicked and the righteous. Lahat, pantay-pantay. Lahat ng nag-reject sa Kanya, there will be an eternal place of damnation. Lahat ng tumanggap sa Kanya, eternal glory. Tinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Gayon din naman, si Kristo'y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Dalawang senaryo ito, no? Sa paghuhukom, ang sabi ng Hebreo, it is appointed for man to die once and then judgment. To those people who have rejected Him. Pero to those people who have received Him, mga naghihintay sa Kanya, sabi niya, Siya'y muling babalik upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ngayon, sino yung mga naghihintay na yon? Tayo po yun. Tayo na niligtas niya, tayo na nakakilala sa Kanya, tayo na kung saan ang iglesyang ito, na ang namumuno, yung head, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng hell, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin. Tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. So there is a place wherein God had prepared for them, no? Na kung saan sabi niya, bago pa likhain ang daigdig, naka-prepared na kayo. Inihanda ko na ito. At ito yung mga taong nagtanong ang Panginoon, sabi niya, nagutom ako, pinakain niyo ako, nakulong ako, binisita niyo ako, nauuhaw ako, pinainom niyo ako. And then the disciples were asking, Panginoon, kailan ka nagutom? Kailan ka nauuhaw? Kailan ka nakulong? Nung ginawa niyo ito sa mga tao, ay ginawa niyo rin ito sa akin. Meaning to say, ang pagiging Kristiyano is not only, I confess, I declare, I receive you,
Meaning to say, there is a life going on sa inyong buhay na nagkaroon ng pagbabago. Kung dati, tamad ka, naging masipag ka. Kung dati, palaaway ka, naging palakaibigan ka. Dati, maymut ka, ngayon sasawap ka, mamye ka. Parang ganon, no? Kaya nga naalala ko yung sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Hindi lahat ay maliligtas, kundi yung sumusunod sa akin. So there is a life-changing sa buhay ng tao na nakakilala sa Panginoon. Hindi lamang sa salita, nasa buhay natin. No? Yung pagbabago na yon na talagang binago tayo ng ating Panginoon.